dito, meron naman tayong reverse naman dun sa previous example natin. Sa previous example natin sa pivot sa VLOOKUP, natakal na ba natin to? Hindi pa, di ba? So yung isa pa lang, yung merong space, di ba? So dito, ang meron naman nating space is yung lookup value natin at saka yung nasa table array natin is no space. So baliktad naman siya. Pag baliktad, mas madali kasi hindi na tayo gagamit ng array formula. Okay? So ibig sabihin, pag chinek nyo siya, so let's say bibilangan niya yung length kapag nag-error. So yun yung mga starting troubleshooting natin equals len ng product natin equals len, kumbaga chine-check lang natin yung length ng lookup value natin at saka yung sa table array natin. Okay, so ibig sabihin hindi siya magkamukha, so merong difference yung lookup value natin na itong lookup value natin sa product ID and then yung data natin sa table array. So ibig sabihin meron tayong unnecessary space dito na kapag chinek natin sa formula bar, meron tayong extra space. So bago natin i-lookup, kailangan tanggalin na muna natin yung unnecessary space. So sa pagtanggal ng unnecessary space, ang gagawin nyo equals trim. So pag trim natin yan, and then yung lookup value natin, i-enter natin is kapag nilagay natin yung active cell natin dito or yung data natin is 8 na siya. So ibig sabihin natanggal na natin yung unnecessary space. Okay? So ito na yung magiging lookup value natin. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng nested functions. So function inside the functions. So magiging functions natin dito first is trim. So sa paggawa ng nested functions, uunahin nyo yung nasa loob, hindi yung sa labas. Lalo na kung baguhan pa lang kayo sa paggawa ng nested function. Pero kung hindi naman, pwede nyo nang unahin yung nasa labas. Okay? So dito, inuna natin yung nasa loob which is trim. So sa trim natin, so ito na yung magiging lookup value natin. And then kapag nilagay natin yung VLOOKUP, and then lookup value, kapag kinlik nyo to, automatic mag-highlight nasaan ba yung lookup value nyo. So ito yung lookup value natin. Okay? So lookup value natin, comma, and then yung table array, so from the column of the lookup value, ito yung column ng lookup value natin up to the units. So pwede nyo highlight lahat, pwede nyo lang highlight yung A to B. Di baling sumobra, huwag lang magkulang. Pag kulang kasi, mag-error siya ng reference. Ibig sabihin, mas malaki yung column index nyo kaysa dun sa table array nyo. Okay, kaya siya nag-error ng reference. So dito, ang lalagay nating table array is from A33 to, so let's say sabihin natin D55. Okay? So pag naglagay kayo ng range, hindi yung complete column, kailangan always lagay nyo ng absolute or yung dollar sign natin. So meron tayong F4. So F4, ito na yung pinaka-table array natin. So how many columns from the unit? So unit ang kukunin natin. So ibig sabihin 1, 2. So 2 columns lang. Okay? 2 columns, comma, 2 columns, comma. Kung ang hinahanap natin ay text, ibig sabihin exact. So 0 ang ilalagay natin. Pero kung hinahanap natin ay number or yung approximate, pwede nating 1, pwedeng 2, pwedeng 3, or pwedeng omitted. So pwedeng omitted yon. Imbes na meron kayong range lookup, pwede nyong tanggalin. Okay? So dito, ang lagay natin is 0 or false, close parenthesis, enter. So ibig sabihin, meron tayong 7404. So pag drag natin yan, enter natin. Okay? So ito yung
VLOOKUP natin. So, yung sample sa baba is same lang din ng nasa unahan. So, meron tanong? So, dito sa trim natin. Okay lang? So, clear po sa inyo? So, ibig sabihin, kailangan nyo munang i-trim yung lookup value natin bago natin hanapin dito sa table array natin. So, kailangan munang i-remove natin yung unnecessary space. Okay? So, we can proceed to another example of VLOOKUP. So, may tanong? Wala pa. Okay? So, proceed tayo. So, VLOOKUP pa rin tayo, which is B6. So, try natin ngayon to. So, sa B6 natin, so, meron tayong example na, meron tayong table, or yung master natin, and then meron tayong lookup value, yung types. So, hanapin natin yung number ng type natin. Like, for example, kite, ano yung kite natin? So, 5,560. So, ilulookup nyo lang siya using VLOOKUP. Okay, so try nyo sa inyo. Ang ginagawa natin dito is, ito yung lookup value natin. And then, ito yung table array natin. So, pag sinabing lookup value, kung alin yung hahanapin natin. At pag sinabing table array, kung saan natin hahanapin yung lookup value natin. So, itong lookup value natin, pwede siyang nasa same sheet, pwedeng nasa different sheet, or pwedeng nasa ibang file. So, meron tayong master file. So, yun yung table array natin. Okay? So, lookup value, ang unang arguments natin, VLOOKUP, kung saan natin ilalagay yung formula natin, yung nasa side niya is yung lookup value natin. So, ang lookup value is always one cell lang. Hindi siya pwedeng maging range. Okay? So, isang cell lang siya. So, ang lookup value natin is this, and then comma, and then ang table array natin is yung table master natin, or kung nasa ibang file man ito, yung master file natin. Okay? So, always ang table array natin ay magsisimula dun sa column ng pinaghahanapan natin. So, kung hinahanap natin ay yung type, magsisimula yung table array natin sa type. Type hanggang dun sa result na gusto nating makuha. So, kung ang result na gusto nating makuha ay number, so i-highlight nyo either G to H, which is 2 columns, or from G6 to G9. So, pwede nyo i-highlight yun. Okay? But make it sure kapag hin-highlight nyo to, lagi kayong naka-$sign, absolute. Okay? Kapag hindi kayo naka-absolute, so try natin hindi tayo mag-absolute. How many columns? 2. And then comma, 0. And then enter. So, pag din-drag natin ito, dito pa lang, mag-e-error na kayo. Bakit nag-error? Kasi pag in-F2 natin siya, so nag-move na siya, di ba? So, ibig sabihin, hindi niya na makita yung kite, which is nandito. Kapag nag-absolute tayo, fixed na, nandito lang yung table array natin. So, kaya importante yung absolute natin. Okay? So, kaya dito pa lang, kailangan naka-absolute na siya, F4. Okay? And then, enter, then drag nyo. Okay? Drag natin. So, kung ayaw nyo namang magkaroon ng absolute, okay, so pwede rin siya kung ang i-highlight nyo sa table array natin, ito yung table array natin which is G4 to H9, i-highlight nyo yung buong GH. So, pag in-highlight natin yung buong GH, kahit hindi nyo na siya i-absolute, okay lang. Kasi ang movement naman natin is pababa. So, kapag pababa, hindi na magbabago yung GH natin. Kaya lang magbabago yung GH kung ang movement natin ay left and right kasi column siya, di ba? So, pag in-enter natin to, ganun pa rin yung value natin. Okay? So, either gumamit kayo ng GH na walang absolute or gagamit kayo ng range with absolute. Okay? So, yun lang yung VLOOKUP natin. Okay? So, may tanong?
Pare siya, pati yung kahit na yung row lang, pero kaysa na pumindot pa kayo ng tatlo, kahit na yung column tsaka yung row, okay lang din. Basta importante, yung row niya, merong $sign. Kasi pag bumaba, kailangan naka-fix lang yung table array nyo dito. Okay? So, next sample natin. Okay? Di sa next sample natin, nasa kabila naman yung table array natin. Yung table array natin, meron tayong ibang sheet. Ito yung table. So, hanapin natin, so dito sa example natin, hanapin natin yung IPA, yung beer column, or yung IPA na lookup value dito sa table. So, ano yung IPA na beer? So, yung IPA is Pyramid Brewery. Yun yung producer niya. So, Good Beer, ang producer niya is Great Beer Incorporation. So, dito makikita niya pagka Good Beer, so ito yung mag-a-appear. Okay? So, pag nilookup natin yan, equals VLOOKUP. So, ang lookup value natin is yung beer or yung IPA natin. Yung beer column or which is the IPA. Comma. Nasaan ngayon yung table array natin? Ang table array natin ay nasa kabilang sheet. So, pwede kayong pumunta sa kabilang sheet. Sa table, click nyo yung table. Pwede nyo i-highlight from A1 to A5 pero i-absolute nyo siya. Or kung ayaw nyo gumamit ng absolute, highlight nyo yung buong A to B. Okay, so highlight natin yung A to B, which is how many columns? From A to B is we have 2 columns. So, comma, 2, and then comma, 0. Then close parenthesis, enter. Okay? So, ibig sabihin, basta meron kayong result. Okay? So, dito kasi mag-iiba-iba yan kasi naka-run between yung lookup value nyo. Doon sa lookup value nyo, nagbabago-bago siya. So, nakikita nyo, kung hindi Great Beer Incorporation ang sagot nyo, okay lang. Okay lang siya. As long as na meron kayong sagot. Kasi, yung lookup value nyo, minsan nagbabago siya. So, pag kinlik ko yung F9, ngayon, ang lookup value ko sa beer is Good Beer, di ba? So, pag in-F9 ko siya, naging pale. So, nagbabago siya. So, huwag niyong intindihin kung nagbabago man siya o hindi. Ang importante, meron kayong sagot dito. Okay? So, yung sagot nyo rito is the same as yung nasa table array nyo. Okay? So, ang formula natin is before table AB, 2. Mag-iiba yung sagot kasi nagkukuhan nga siya, nagra-run between. So, pag nirag nyo siya, so, yun. Makukuha niya lahat yung, ang gawin niya, i-paste niya as values para hindi nagbabago-bago. I-paste niya as values ito kasi naka-formula lang to eh. Copy nyo, and then paste as values. So, ngayon, hindi na magbabago yan. Okay? So, hindi na siya magbabago. Red hook, long hammer pa rin. Okay? So, yun yung VLOOKUP natin. So now, tapos na tayo dito sa red hook natin. Okay? So dito naman, okay. So ganito na mag-start yung mga exam natin. Kumbaga yung exam natin parang ganito. Parang ganito yung sample. Ito, parang sample na ng exam natin. Kasi hindi lang VLOOKUP yung gagamitin natin. Okay? Kung kanina gumamit tayo ng trim, ngayon gagamit tayo ng kukunin natin yung ID na nasa gitna. Okay? So, meron tayong, let's say, lagyan pa natin ng isang letter. Lagyan niya ng isang letter sa unahan, kahit na anong letter. Okay? So, nakita nyo rito, meron tayong 5 letters before the number. And then dito, 4 letters. Okay? Pero ang target natin na makuha is yung
55. Item ID 55, 59, 58, 52, and 59. Para ma-look up natin dito. Okay? Pag nakuha natin, ilo-look up natin. So, paano natin makukuha yung nasa gitna? Anong gagamitin natin function? Mid. Mid. Okay. Sa pagkuha ng mid, ano yung search natin para malaman natin kung ano yung posisyon ng nasa gitna? Anong functions para malaman natin kung ano yung posisyon ng dash? Kasi lahat sila may dash, di ba? So, kukunin natin kung ano yung posisyon ng dash. After nung dash, doon magsisimula yung start number natin sa mid. Okay? So, para makuha natin yung 55, 59, 58, 52, and 59, una natin gagawin is, okay, so, palakihin muna natin ito. Okay. First is search. Ano yung search natin? Equal search yung dash. Find text which is dash. Okay? Search, open parenthesis, find text which is dash. Okay? Saan natin hahanapin yung dash? Doon sa A6. Doon sa data natin. Okay? Then, enter. So, nakita na natin yung dash. Okay? So, pag drag natin siya, okay, ibig sabihin, doon sa una, nakita niya yung dash na nasa 6 character. Dito naman sa pangalawa, 5th character. So, pag binilang nyo, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito rin is 5, 5, 5. So, sa umpisa lang, 6. Okay? So, nakita na natin yung dash. Okay? Ano yung arguments natin sa mid? So, kung makikita niyo yung arguments ng mid, yung pinag-aralan natin, meron tayong text. So, sa text arguments natin, ito yung text natin. Okay? Start number. So, ano yung magiging start number natin? Nakita natin yung dash. Saan tayo mag-i-start na kunin yung nasa gitna? After dash, di ba? So, ibig sabihin, kung after dash, kung ang position ng dash dito ay 6, dito ay 5, 5, 5, 5. After dash, magdadagdag tayo ng 1 character. Di ba? So, ibig sabihin, yung 6, dadagdagan natin ng isa. So, yung search natin, dadagdagan natin ng plus 1. Okay? And then, drag natin. Okay? So, ibig sabihin, ito yung starting position natin. Sa 5, ay sa 7, sa 6 position, 6, 6, 6. Okay? So, yung third argument natin sa mid, ilang character yung kukunin natin? Dalawa, di ba? So, ibig sabihin, fixed na dalawa na. So, wala tayong problema. So, lalagay lang natin is 2. So, ngayon, pag nilagay natin dyan, so, inside the mid, ipapaloob natin yung search. Before search, lagay natin yung mid. Okay. So, mid natin, ano yung text natin? Ang text natin is A6. So, A6, comma, ano yung start number natin? Ang start number natin is yung function or yung formula natin sa search plus 1. Okay? So, ibig sabihin, ito yung start number natin. How many numbers? Pag nilagay natin ng comma, ibig sabihin, maglalagay siya ng how many numbers yung kailangan natin i-extract? 2. So, lagay natin ng 2. And then, close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, nakuha na natin yung 55. And then, drag natin. Okay? So, nakuha natin, 55. So, pag nakuha na natin yung 55, saan siya naka-align? Left. Ibig sabihin, pag naka-align sa left is text. Saan naka-align nito? Right. So, pag nilook up nyo ito at saka ito, hindi siya magtatama, di ba? So, ano yung conversion natin ng text to number? Times 1. Meron tayong 5 times 1 divided by 1 plus 0 minus 0 and double negative.
Okay. So, mamili kayo kung ano ilalagay nyo. So, pwede nating lagyan ng double negative sa unahan. O, pag in-enter natin yan, control enter. So, meron tayong save na, di ba? So, meron tayong lookup value dito, and 55 number. Then, meron tayong 55 dito, which is freezer. Okay? So, ipapalog natin ito ngayon. We will consider this as our lookup value. Okay? So, lookup value natin, and then, table array. So, pag nilookup natin siya, okay? So, pag nilookup natin, VLOOKUP, and then yung lookup value natin ay ito, comma, nasa yung table array natin, yung code D2E, and then comma, how many columns? 2, comma, 0, and then close parenthesis, then control enter. Okay? So, ito yung tinatawag nating wild character. Okay? Ano yung wild character? Di pa pag nagsisearch tayo ng file sa computer natin, like for example, meron tayong sinesearch na file, normally yung tinatype natin asterisk at saka yung word na natatandaan natin para makita natin yung file. Okay? So, yung asterisk represent the word. Yung question mark represent the letter. So, kung meron kayong 3 question mark, ibig sabihin, yung 3 letter, pwede siyang mag-iba. Okay? Pero yung question mark, kapag question mark ang ginamit natin, any word na before or after, depende kung saan natin ilalagay yung asterisk. Kung ang nilagay natin, like for example, great beer. Okay? So, yung great beer na producer natin, hahanapin natin yung actual beer to. Okay? So, beer natin to. Hindi siya producer. Hahanapin natin yung great beer dito. Okay? So, ano yung great beer dito? Dito is great beer INC. Pero dito is great beer lang. Okay? So, pag hinanap natin dito, mag-e-error siya. Ano lang hindi mag-e-error dito? Red hook. Kasi red hook is the same as red hook here. So, pag yung pyramid brewery. So, mag-e-error din siya. Kasi dito is pyramid brewery. Dito ay pyramid lang. Okay? So, ibig sabihin, pag nilagay natin yung asterisk, great beer, and asterisk, so kahit na anong word din lang dito, hanapin niya at yung katapat niya ay yun ang kukunin niya. Okay? So, meron siyang common word na great beer. So, yung asterisk, kahit na anong word yon. Okay? So, pag ginamitan natin yan ng asterisk, ang asterisk ay i-concatenate natin dun sa word. Okay? So, lagay natin equals VLOOKUP. Ano yung lookup natin? Great beer. Okay? So, lookup natin yung great beer equals VLOOKUP yung great beer or yung A30 natin, kung ano man yung laman yan, and then comma, and then yung table array natin is from here to here, A5 to B10 or A6 to B10, F4, always put $sign, F4, and then comma. How many column? 2. Then, comma, 0. So, pag in-enter natin yan, mag-e-error. Pero pag dito sa ibaba, yung pyramid, ay yung red hook natin ay makikita niya na long hammer. Okay? So, yung red hook natin. So, paano natin na ilalagay na ito ay hindi mag-e-error? So, ibig sabihin, great beer, kahit na anong word after great beer, kailangan makita niya. So, lalagyan natin ng asterisk ngayon. So, pag nilagay natin yung asterisk, asterisk is consider as a text. Kaya dapat nakapaloob siya sa double quotation. Okay? So, ilalagay natin ngayon dito sa lookup value natin, instead of A13, lalagyan natin siya ng and double quotation, asterisk, double quotation. So, ibig sabihin, ang word na great beer
at saka yung kung anumang word siya, hahanapin niya dito. And then enter natin. So pag in-enter natin yan, okay na siya, makikita na. Okay? So pag in-enter niyo siya, diretso na. Ha? F column A equals B lookup, in lookup value natin, hinahanap natin siya sa column A, so pwede nyo highlight yung column A, and then comma, pangilang column? 2, and then dito na yung range lookup natin. So pwede tayo maglagay ng column 1 or omitted. So pwedeng wala na siya. So close parenthesis. Ibig sabihin, meron na lang tayo ng 3 arguments. Yung lookup value, yung table array, at saka yung column index. So pwedeng wala na yung range lookup natin, yung 0 or 1. Kasi yung 1, ibig sabihin is approximate or omitted. Kapag inumit nyo yun, ibig sabihin, approximate ang hinahanap nyo. Enter natin. So ibig sabihin, 82.25 is C. And then drag. So C, D, C. So pag nag-change kayo rito, automatic mag-change din. Okay? So ito yung approximate natin. Okay? So may tanong? So ito, parang simple lang din to. Kasi basta alam mo yung 4 arguments natin. Basta importante, tandaan niyo yung arguments natin. So yung arguments natin, meron tayong lookup value, table array, column index sa VLOOKUP, row index naman sa HLOOKUP, and then yung range lookup natin. Doon sa lookup value natin, sa first argument natin, pwede tayong gumamit ng another functions or another applications na pwede natin gamitin or formula. Doon naman sa table array, pwede rin tayong gumamit ng another functions. Okay? So sa lahat inside the arguments, pwede rin tayong gumamit ng different functions. Okay? So clear? So now, index. Ano yung sinabi ko dati sa index? Sa match? Match muna tayo. LWG. Okay. So sa match natin, equals VLOOKUP. Ilan yung arguments natin sa VLOOKUP? 4. Di ba? Meron tayong lookup value, meron tayong table array, meron tayong column index, at meron tayong range lookup. Doon sa match, 3 lang ang arguments natin. Wala tayong column index. Bakit wala tayong column index? Kasi yung column index, imbis na magbilang tayo ng column from the lookup value to the result na hinahanap natin, dito sa match natin is yung table array, hindi na siya table array, lookup array. Ang lookup array is 1 column lang kung saan natin hinahanap yung lookup value natin, yung specific na text or yung number na hinahanap natin. At ang result ng match natin ay yung posisyon nung row nung lookup value natin. Okay? So dito, let's say equals match. Okay? So ima-match natin muna to. Alt WG. Okay. So ang match natin equals match lookup value. Ano yung lookup value natin? Yung name 2. Okay? Comma. Saan natin siya hahanapin? So yung lookup array natin, unlike in table array, from the lookup column hanggang doon sa result na kinukuha natin. Dito, ang lookup array natin, kung saan natin hahanapin yung lookup value. Kung hahanapin natin siya dito sa column K lang ang highlight natin. Hindi siya 2 columns or 3 columns. Kasi wala na tayong column index sa match. Okay? So dito sa lookup array, depende kung ano yung highlight nyo. Kapag ang highlight nyo ay yung whole column, ibig sabihin, magsisimula kayo magbilang sa first row. So, nasaan ang name 2? Ang name 2 niya ay nasa row 10. Ibig sabihin, 10 ang result nung sagot nyo. Pero pag nagsimula kayo sa 8,
kung magsisimula tayo sa 8, which is K8 to K13, and then F4 uli natin. So, always absolute. Kapag dito kayo nagsimula, ibig sabihin, pang ilang row siya? 3. So, 3 ang magiging result mo. And then, comma. So, ang hinahanap natin ay exact. So, 0. And then, close parenthesis. So, itong negative less 0, negative 1, kapag ang table array nyo is nakasort siya ng ascending, which is approximate, 1 ang gagamitin nyo. Pero kapag ang table array nyo or yung number nyo, like for example sa sales, approximate ang hinahanap nyo, kapag descending, negative 1 naman. Ascending, descending. So, yun lang yung gamit nito. Pero mostly ang ginagamit is exact, which is 0. Then close parenthesis, enter. So, 3. And then drag natin. Okay? So, drag natin. So, ngayon, pag sinabi kong highlight the list that already in list 1. Ano na ba yung nasa list 1? Ito, di ba? Ito na yung mga nasa list 1. Yung 3, 5, 6. Kasi, nakita niya kung anong posisyon ng row. Di ba? Ito. So, ang sabi natin, napag-aralan natin yung conditional formatting, magti-trigger siya kapag ang result ay true at saka any number except 0. Kasi 0 is considered as false. So, kung gusto mong highlight natin yung number ay yung name na nasa list 1. So, copy nyo lang yung formula nyo. So, copy natin. And then, punta kayo ng Alt-OD or Home, Conditional Formatting, New Rules, and then doon sa formula kayo. Sa formula, ilagay nyo yung formula na gusto nyo. And then, anong format ang gusto nyo? Let's say, yellow. And then, okay. Then, okay. So, ibig sabihin, mag-highlight siya. Di ba? Mag-highlight yung number na nandun. Okay? So, kung gusto niya man, reverse. Reverse. Highlight yung data na wala dun sa list 1. So, paano kayo makakapagbuo ng logic na true dito? Paano nyo magiging true ito? Ano yung wala? Ano yung wala doon sa kabila? Yung error, di ba? So, meron tayong functions na merong is error, merong is not. Di ba? Is not is and a. Yung is error, hindi nyo pwedeng gamitin yung is error. Yung is error is any error except and a. So, pwede kayong gumamit ng is and a at saka is error. So, ngayon, lalagay nyo lang ito ng is and a. So, dito, highlight natin Alt-OD, New Rules, use a formula, i-paste natin. So, nung pinaste natin, ito yung formula natin dito. Di ba? Ang hinahanap natin is yung NA. So, lagyan lang natin ng is NA. Is NA ba siya? Open parenthesis and then close parenthesis. So, anong format niya? Let's say red. Then, okay. Then, okay. Apply. So, ibig sabihin, alternate naman siya. Ibig sabihin, itong name tree, wala dito. Okay? Itong name 6, wala rin dito. So, pag nilagyan natin ng name tree ito, let's say, gawin natin tree. Ano mangyayari dito sa dalawa? Ito magkukulay, ito mawawala. Diba? So, gamit ang match. Okay? So, pwede nyo rin gamitin yung count if dyan. Count if pwede rin. Okay?
So highlight the data that is already in the list 1 or list 2. Okay? So sagutin natin ngayon ito. Okay? So dito, sagutin natin siya. Lagyan na lang natin sa income ng 600. Okay? Hanapin natin yung income na 600 at saka yung allowance na 4. Ano yung pinaka cross niya, crossing. Okay? Una, income 600. Pang ilang position yung 600 dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 siya. Kailangan ang mag-appear dito ay 7. Dito naman, pang ilang position yung allowance? So 1, 2, 3, 4, 5. 5 position. Okay? So now, we'll check the position equals match. Yung match natin, ito. Click natin dito. Okay, match ito. Then comma. Ang lookup value, ang lookup array natin is from B10 to B17. From B10 to B17. F4, then comma, 0. And then close parenthesis. Enter. So, ibig sabihin, pang 7 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kung nilagay natin dito is 100, pang ilan siya? Pangalawa. So, 2 dapat mag-appear dyan. So, ganun din dito sa column. Yung match natin, pwede nyo hanapin ng number of rows, pwede nyo hanapin yung number of columns. So, parehas lang siya. Ibig sabihin, yung position ng rows or yung position ng columns. Okay? So, equals match. Hanap natin yung 4, comma. Saan natin siya hanapin? From here to here. And then F4, comma, 0, and then close parenthesis. Enter. So, ibig sabihin, yung 5, pang ilang column? Ay, yung 4 pala, pang ilang column? Pang 5 siya, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, pag nilagay natin dito is 1, 2 column din. Okay? So, ayun yung match natin. Kaya kino-combine natin sa index, yung match index natin, ibig sabihin naman ng index ay, yun yung result na gusto nating makuha. Base dun sa column number or sa row number. Okay? Kapag ang index natin equals, so lagyan natin equals index. Okay? So yung array natin, ito yung array, ibig sabihin, ito yung result na gusto nating makuha. Yun yung array. So kung dito, ano yung result na gusto nating makuha? Ang gusto nating makuha ang result is from C9 to H17. So lahat itong yellow nito gusto nating makuha ang result. So i-highlight natin siya. Highlight natin. Okay? F4, comma. Okay? Doon sa number of row natin, ibig sabihin, nakuha na natin how many rows, pang ilang posisyon yung 100. So, pangalawa, di ba? So, i-click natin ngayon ito. Pangalawa. Comma, and then yung column number. Pang ilang column yung allowance natin na 1. Pangalawa rin. So, close. Click nyo to, and then close parenthesis. Then, enter. So, ibig sabihin, 7. So, yung 100 natin, and then, 1, ito yung 7. Ito yung result na nakuha natin. So, pag chinase natin yan sa 2 to 7, ibig sabihin, pag 2, 700, ang lalabas ay 12, di ba? $12. So, pag nilagay natin dito ay 2, and then dito ay 700, so ang lalabas dyan ay 12. So, ito yung crossing node.
Okay? So, lagi niyo tatandaan yung dimension. So, yung dimension nito, so, pag nilagay natin equals index. So, highlight natin dito, F4, comma. So, i-direct natin ngayon yung row number. Ano yung row number natin? So, row number natin is match. Ano yung hanapin natin sa row number? Yung 700. Then, comma. Okay. So, ano i-highlight natin? Pagdating sa row, ang in-highlight natin dito ay 10 to 17, di ba? 10 to 17. So, ang i-highlight mo rin dito sa match, pagdating sa row natin, sa index, ay from 10 to 17 din. Hindi kayo pwedeng mag-highlight ng 11 to 18. So, kung ano yung nandito nyo sa array, 10 to 17, kailangan 10 to 17 din na mag-appear dito. Okay? So, i-highlight natin dito. So, nakita niya 10 to 17 din. 10 to 17, then 10 to 17. Kailangan pareho yan. Pagdating sa row. Pagdating naman sa column, C to H ito. Pagdating naman dapat dito ay C to H din. Pagdating sa column. Okay? Yun yung tinatawag natin kailangan magkapareho ng dimension. Kasi yung result na kinukuha natin. So, pag magkaiba to, mag-error siya. So, naka-absolute din yun. Absolute din. Lagi siyang absolute. F4, comma, 0, and then close parenthesis, comma, ito naman yung sa column natin. And then match. So, match natin. Itong 2 naman, comma, saan natin hahanapin itong 2 natin? Doon naman, di ba? From C to H din. C to H. So, highlight natin C to H. And then F4 din. Comma, 0. And then close parenthesis sa match. Close parenthesis sa index. So, pag in-enter natin siya, parehas lang. Di ba? So, pag dinelete natin to, hindi na siya nakadependent dito. Okay? Kasi nakadiretso na yung formula natin. Yung formula natin is diretso na siya. Kaya lang siya mahaba kasi dalawang match ang ginamit natin. Kaya siya mahaba. So yung match dito and then match sa row and then yung match sa column. Okay? Kaya nakikita niyo siya mahaba. Okay? Pwede rin naman kayo maglagay ng, let's say, allowance. Sa allowance, Sa allowance 2. Kapag ang allowance nyo ba ay 2, pang ilang column? Pangatlo, di ba? Kung ang allowance nyo ay 3, pang ilang column? 4. So, meron siyang sinusunod na parang, ano to? Pwede niyang i-add na ito plus 1. So, pwede yun. Kasi kung hindi nyo gagamitan ng column, let's say hindi natin gamitan ng column, equals index, ano yung range? Ito yung range na gusto nating result, di ba? So, F4, comma, yung row natin. Yung row natin ay, let's say, match. Ito yung match natin. Kukopy na lang natin ito. Lookup value, comma, and then ito. F4, comma, 0. And then close. Okay? And then pagdating din sa match, ay sa column natin, pang ilang column yung 2? Magmula rito hanggang dito. 1, 2, 3, di ba? So yung value dito, plus 1 mo lang. So, pwede yun ang ilagay mo. Kasi, yung pangatlo mo, ilang column? 1, 2, 3, 4. Yung panglima, ilang column? Pang-anim, di ba? So, ibig sabihin, 5 plus 1. So, lagi lang siya nag-a-add ng 1.
Kaya nilagay natin, kung ano yung value dito, plus 1 mo lang. Kasi kung dalawa siya, kung 2 ang nakalagay dito, allowance mo ay 2, pangatlong column. Kung allowance mo ay 0, 0 siya. So, plus 1 ka. So, 1 column. Kung ang allowance mo ay 1, plus 1, so 2 column. So, pag in-enter mo siya, ganun din. So, hindi ka na gumamit ng match. Gumamit ka na ng yung cell na nakalagay dito, plus 1 mo lang. Pwede rin yun. Ha? Hindi na mo binanagsa. Hindi na mo binanagsa. Yan ka? Mahaba ba? Tatlong ko lang. Kanina nakakasunod kami ngayon, wala. Wala kayo ngayon? Simula kayo sa Okay. umabot na kayo sa N, no? Haba, sir. Sa match. Sir, pag-advance po muna na yung Excel ng match. Pag-advance po muna yun ng match. Ito? Itong match na ito, pang pa lang ito. Pang... Kaya nga sa Sa iba, sir. Basic lang. Ah, sa iba? sa advance ang dami gamit. Sa dance marami. Advance. So, ulitin natin. Yes, sir. Yung match, kasi pag natutunan nyo itong match at saka index nito, hindi nyo napapansinin ng VLOOKUP. Okay? Kasi ang VLOOKUP, merong disadvantage. Merong disadvantage ang VLOOKUP. Merong disadvantage. Okay? Okay. Check natin. Explain uli natin yung month. Sa month lang tayo. Para month number. Di ba naituro ko na rin sa inyo to? Yung month number natin. So dito tayo sa month number. Okay. Month name. Ano yung month name niya? Jen. Okay? Pero naintindihan niyo yung concept ng match. Ang match ay number of, yung position ng rows. So, yung index, yun yung pinag-combine nyo na VLOOKUP. Actually, combination ng VLOOKUP yun. Okay? So, dito, let's say, gumamit tayo ng VLOOKUP. Ito yung hinahanap natin na month name. DL natin. Hinahanap natin dito is, let's say, naghahanap tayo ng 4. Okay? So, ang 4 natin is, ano yung 4? Is April. So, dito, madali nyo lang siya nakita. So, lalagay natin dito is equals VLOOKUP, itong 4, comma, from here, F4, comma, pangilan siya? 2, comma, 0. And then close parenthesis. Ibig sabihin ay April. Okay, so April siya. So sa match naman, equals, match 4, comma, saan natin hanapin yung lookup value natin? Dito, di ba? Kung pang ilang posisyon. Kapag nag-highlight tayo dito, dun sa index, ang highlight natin ay ito rin, buong E. Pero kung nag-highlight tayo dito, ito lang i-highlight natin sa index, yun lang din. Okay? F4, comma, ano hinanap natin? Exact, 0, close parenthesis. Okay? Ibig sabihin, pang-5 yung posisyon nito ng April. Magmula rito, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Pang-5 siya. Lagay natin siya.
ang VLOOKUP, ang trabaho ng VLOOKUP is meron tayong equals VLOOKUP, meron tayong lookup value, and then meron tayong table array, and then meron tayong column index, and then range lookup. Okay? So sa match naman natin equals match natin, meron tayong lookup value. Okay na lang natin to. Sa match natin, lookup array. Itong table array, instead of table array, lookup array. And then, column index, wala siya. And then, yung isa is match. Match ano? Match type. Okay? So, kung ang VLOOKUP natin, yung 4 nakita niya, nasan yung 4? Ito yung 4, di ba? So, ang table array natin is from D to E. Yung table array natin, D to E. At nilagay natin column I, 2. Di ba? Ibig sabihin, yung katapat na column, na pangalawang column, yun yung magiging sagot niya. Kasi naglagay tayo ng 2 column. So, from here to here, ang magiging sagot niya is April. Okay? Doon naman sa match, hinanap natin yung posisyon ng April. Okay? So, in-split natin ngayon yung VLOOKUP into index. So, index natin ngayon. Ang index natin is, ang magiging array natin, yung result na gusto natin kuhanin. Ano yung gusto natin kuhanin na result? Yung month name, di ba? Yung month name. So, kung dito sa table array, ang hina-highlight natin is from the lookup value hanggang dun sa result na gusto nating makuha. And then, binibilang natin yung column. Pero dito, hindi tayo magbibilang ng column sa index. Okay? So, highlight natin yung result na gusto nating kuhanin. Okay? So, F4. Naka-highlight na yung array. And then, comma. And then, yung row natin, pag gumamit tayo ng match, so equals match natin, nasan yung lookup value natin? Ang lookup value natin ay ito, di ba? 4. So highlight natin yung 4. Comma, ang magiging lookup array natin, saan natin hinahanap yung 4? Dito sa month number. Okay? So, highlight din natin yung month number. Okay? Kaya lang dito, lagi nyo tatandaan kung ilang row yung highlight nyo rito. Dito, nag-highlight tayo from 23 to 36. 24 pala. 24 to 36. So, dapat dito rin, 24 to 36. Hindi siya pwedeng magkaiba. Hindi siya pwedeng magkaiba. So, F4 din natin, comma, 0. And then close parenthesis dun sa match. And then close parenthesis natin sa index. Then enter. So ibig sabihin, April din siya. Okay? So magkamukha lang yung VLOOKUP at saka yung index match. Kaya lang pag nagkapalit na to, sa VLOOKUP, hindi na siya pwede mag-negative. Yung table array natin, hindi siya pwede negative, di ba? So ganun din. So, kaya ginagamit natin yung index match instead of VLOOKUP. So, laging combination ng index, pwede ka rin mag-combine ng count A. Kasi ang result ng count A is number. Number. So, dito sa index natin, pwede tayong gumamit ng any function
ng result ay number. Okay? So kaya lang natin madalas ginagamit ang match kasi siya na mismo yung naghahanap dun sa may data na gusto nating makita. Kaya lagi niyang kinocombine yung index into match. Okay? So dito, kung ang hinahanap nating result ay ito. Ito yung result na hinahanap natin. Okay? So ang dimension niya is how many row? So pag binilang natin ito, so meron tayong 8 row. And then pag binilang natin to is meron tayong 6 column. So 8 by 6. So dun sa 8 by 6 na yon, kailangan makita natin dito sa income pang ilang row dun sa 8 row yung hinahanap natin na 700. So kung ang 700 natin ay pang, let's say, pang 8, pang last na row siya. So nandito yung match answer natin, pang 8 row siya. So doon naman sa column, pang ilang column yung allowance natin. Kung ang allowance natin ay 2, ibig sabihin ay pangatlong column kasi meron tayong 0. So doon sa pangatlong column na yon, yung intersection, yun ang result natin sa index. Kasi meron tayong row at meron tayong column. So yung intersection nun, yun yung result ng index. Pag wala siyang column or pag wala siyang row, ang ibig sabihin hinahanap lang natin ay isa lang, hindi siya intersection. Either yung result ng column or result ng index. Okay? So dito sa index natin, makikita niyo yung mga another example natin. Okay? Para maintindihan niyo mas maintindihan niyo yung index. Pero ang lagi niyo tandaan, ang result ng match ay position ng row or position ng column. So yun lang yung sa match natin. Okay? So sa index, ito na lang sample natin, okay? So balikan natin itong isa nito. Kasi ganun din siya. Yung corner or yung intersection ang kinukuha natin diyan. Okay? So dito, sample natin dito. Hahanapin natin kung anong product. Si flying range 80. Nasaan si 80? Ito, di ba? Si 80. And then, anong product niya? Boom 06. Boom 06. So, i-try niyo siyang gamitan ng index. So, yung pangalawa natin, ganun din siya. So, dito, ang kinuha natin equals index, yung result, ano yung result na gusto natin makuha? Product, di ba? So, yung product, F4, comma, match, ano yung hinahanap ko? Description, comma, saan ko siya hanapin? Dito, comma, 0, and then close parenthesis, close parenthesis. So, F4 nyo to, nakalimutan ko F4, highlight ko yung colon, then F4, para magkaroon ng absolute parehas. Then, enter. So, fly range 80, boom 6. Kapag pinalitan nyo siya ng 50, boom 3 naman siya. Okay? So, ganun din dito. Dito naman, ang hinahanap naman natin dito is product. So, ano yung description natin? 50 equals index. Hinahanap natin ay product. So, highlight natin yung product natin. F4, comma, match. Ano yung lookup value natin? Itong description, comma, saan natin siya hanapin? Dito. Dito sa description. Then F4, comma, 0. And then close parenthesis sa match, close parenthesis sa index. Then, enter. So, boom, 03. So, parehas lang siya. So, ganun din dito sa baba.
Parehas lang din yon. So, pwede nyong sampulan yung nasa ibaba. So, baliktad naman siya rito. Okay? Nakuha? Sige. Madali lang naman sa H-lookup. Sa B-lookup, ang binibilang natin is column. Dito naman sa H-lookup, ang bibilangin natin ay row. Kung ang ina-highlight natin is from left to right, para makuha natin yung column index, dito naman is from up to down, para mabilang natin yung row. Halimbawa, dito, ang kukuhanin natin dito is FWG, price, at saka location. So, equals H lookup. Ano yung nilulookup natin? Lookup value? Part 5. F4, F4. Kasi pag dinrag natin pababa, kailangan yung 9 hindi magbabago. Or kahit na F4 lang yan, okay lang. Kahit isa lang. Kasi hindi naman natin i-drag pa kanan. Okay? Comma. Saan natin siya hanapin? Ayun yung table array natin. Ang magiging table array natin is from row 5 to row 6. Diba? Row 5 to row 6. How many row? How many row? 2 rows, diba? So, F4 nyo ulit yung 5, 6, F4, comma, 2, comma, 0. And then close parenthesis, enter. So, 16. So, dito naman, ganun din. Equals, H lookup, ito, F4, comma, saan natin siya hanapin? From part 5 to 6, F4, comma, how many rows? 3, comma, 0, and then close parenthesis, enter. So, yan naman siya. Okay? Ito yung sample. Kaya lang yung sample natin ito, pang basic. Pang basic siya. Paano kung pang intermediate? Sa intermediate. Sa intermediate, ganito ang gagawin natin pag intermediate na. Okay? So, dito ang gagawin natin, equals, H lookup, ano yan hanapin natin? Ito, di ba? Part 5, F4, then comma, okay? Yung table array natin, ha-highlight natin yung from 5 to 7. 5 to 7, okay? And then F4, comma, kailangan dito, ang nakalagay natin ay 2. Pagdating dito, kailangan nakalagay ay 3, di ba? Di sa row natin. So, ang gagawin natin dito is, pwede nating i-highlight yung 5 and 6. Kasi 2 muna tayo, di ba? Yung 5 and 6. Pag dinrag natin itong 5 and 6, magiging 6 and 7. Ayaw natin ng 6 and 7. Gusto natin 5 and 6, 5 and 7. Absolute yung 5. So, absolute natin yung 5. So, lagyan natin $sign yung 5. Okay? So, row 5 and 6. Kaya lang, paano natin malalaman kung ilang number ng rows ito? So, lagyan natin yung function na rows. So, meron tayo, rows. Hindi, yung rows natin. Yung rows natin. Okay, ano yung purpose ng rows? Explain ko muna yung rows, ha? Explain ko muna yung rows. Okay? Bago natin ilagay. Ang row equals row. Ito yung dependent function na sinasabi niya kung pang ilang row siya.
without S. Without S. Row without S. Okay. Enter. Ibig sabihin, nasa anong row ka? 9. Pag binaba mo yan, nasa anong row ka? 10. Pag binaba mo, 11, di ba? So, ayan yung row. Nag-a-appear dito kung anong row ka. Okay. How about yung with S? Parang yung column. Okay? Ito naman with S. So, pag with S naman equals rows, meron ka namang array or variable. Like for example, from 5 to 5. Okay? Close parenthesis. Enter. Ilang rows siya? 6. 5 to 5. 1. So, 1. Pag dinrag natin to, 1 to 1 pa rin. Kasi yung 5 mo, 5 to 5, magiging 6 to 6. Pero pag nilock mo yung una, lagyan natin ng dollar sign. 1 to 1 to, di ba? Pag dinrag natin. So, pwede natin gamitin sa HLOOKUP. So, ang gagawin natin dito is equals HLOOKUP, yung lookup value natin, F4, comma, ano yung table array natin? Highlight nyo lahat, and then F4, comma, and then yung rows. Yung rows natin with S, highlight natin, ano yung dapat makuha natin una? 2, di ba? So, highlight natin yung 5 and 6. Ibig sabihin, 2 rows. 5 and 6. So, sa pangalawa, ano yung dapat natin kuhanin? 3, di ba? 5 and 7 naman. So, ang gawin natin, lagyan natin ng dollar sign yung 5. Before 5. Yung 6, hindi. Before 5 lang. Okay? And then, close parenthesis natin sa rows, comma, ano yung hinahanap natin? Exact, di ba? So, 0. And then, close parenthesis. Then, enter. So, 16. I-drag natin. Yard. So, ganun din, di ba? Kaya lang, dito, mag-e-enter tayo ng isang formula, pwede natin i-drag. Kaysa dito, maglalagay tayo ng isa, and then after that, maglalagay ulit tayo. Okay? Kaya natin pinag-aaralan na Excel para mapadali yung trabaho natin. Kasi dito, kung imamanual natin, bawat cell, lalagyan natin ng number. Or bawat column, lalagyan natin ng number. So dito, hindi tayo maglalagay. Yung mismong function ng rows. Kaya marami tayong mga functions na pwedeng magtulungan para mapabilis yung trabaho natin. Okay? Yes. Kasi po pagka hina-highlight po namin yung 5 to 6,